Binabago ng mga Pilipino ang sibilisasyon. Isang periodistang Australiano ang labis na nagimbal matapos masaksihan ang asal ng mga biyaherong Pilipino sa Sydney Airport. 20 taon na akong periodista rito sa Sydney. Mula sa mga kudeta at krisis sa pananalapi hanggang sa pagbisita ng mga lider ng mundo, nasaksihan ko na ang halos lahat. Ngunit ang isang tawag sa telepono noong umagang iyon ang naging isa sa mga pambihirang sandali sa aking karera na nagpatindig ng aking mga balahibo. Isa iyong pangkaraniwang umaga. Alas 8:15, ako, si Liam O'Connell, ay nakaupo sa isang coffee shop malapit sa Circular Quay, hawak ang isang bagong timplang flat white. Sa labas ng bintana, ang Opera House ay maningning pa rin sa ilalim ng sikat ng araw, payapa at tahimik. Kakaunti ang mga turistang kumukuha ng litrato. Ang lahat ay kalmado, gaya ng dati. Binalak ko pa ngang sumulat ng isang magaang human interest story. Hindi ko inaasahan na ang tadhana ay tahimik na palapit sa akin. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpatigil sa aking mundo. David Harrison, ang Operations Director ng Sydney Airport, isang veterano sa loob ng 20 taon. Halos hindi siya tumatawag sa akin sa umaga, lalo na kung walang abiso o text message. Sinagot ko ang tawag. Ang narinig ko ay hindi ang kanyang karaniwang kalmado at matatag na boses, kundi isang panginginig na halatang pinipigilan. Liam, kailangan mong pumunta sa airport ngayon din. Ni hindi man lang siya nag-abalang bumati. Kumunot ang noo ko. May terror attack ba? Tumahimik siya ng 3 segundo. At pagkatapos ay binitiwan ang mga salitang nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking braso. Hindi ito terror attack. Pero ang nangyayari ay mas mahirap ipaliwanag kaysa doon. Parang may humigpit sa dibdib ko. Kilala ko si David. Sa maraming taon kong pag-cover sa airport beat, nakakita na ako ng emergency landing, ng makinang nasusunog at ng mga kaguluhan dahil sa matinding flight delay. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanatili siyang parang bato, hindi kailanman nanginginig sa telepono. Pero ngayon, nanginginig siya. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Ano ba talaga ang nangyayari? Huminga siya ng malalim. May isang partikular na grupo ng mga biyahero na binabago ang buong sistema ng ating airport. Para silang mga taong galing sa ibang dimensyon. Kailangan mo itong makita mismo. Sa sandaling iyon, inisip ko kung tama ba ang narinig ko. Mga biyahero na binabago ang sistema, galing sa ibang dimensyon. Ito ay parang balita mula sa isang science fiction novel, hindi sa airport. Ngunit ang tono ni David ay hindi mapag-aalinlanganan. Sinabi sa akin ng aking instinct bilang periodista na may malaking nangyayari, isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang nasaksihan ko na. Agad akong pumara ng taxi. Habang papalayo ang sasakyan sa Circular Quay at papunta sa airport, sumulyap sa akin ang driver sa rearview mirror. Sir, periodista po kayo, no? Parang ang daming pulis sa airport ngayon. Tumingala ako at nakita ang tila isang news helicopter na umiikot sa himpapawid. Isang pakiramdam ng kaba ang unti-unting lumukob sa akin. Habang papalapit kami sa airport, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Alam kong may istorya akong matutuklasan, ngunit hindi ko alam na babaguhin nito ang lahat ng aking pananaw tungkol sa mga turista, turismo at impluensya ng kultura. Sa wakas, habang nagmamadali akong pumasok sa terminal, paulit-ulit kong naaalala ang mga nakakakilabot na salita ni David. Hindi ito terror attack, kundi mga biyahero mula sa isang bansa na binabago ang buong sistema ng ating airport. Sa sandaling iyon, bigla akong naramdaman na marahil ay nasa simula ako ng isang uri ng revolusyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-iwan ng komento kung saang panig ng mundo ka nanonood. At siguraduhing mag-subscribe dahil tiyak na ayaw mong makaligtaan ang balita bukas. Binilisan ko ang aking mga hakbang, dumaan sa mga automatikong pinto. Ang malawak na bulwagan ng Sydney Kingsford Smith Airport ay bumungad sa akin. Ang ingay ng mga pasahero at ang mga anunsyo sa speaker ay magkahalo. Ngunit may isang kakaibang tensyon sa hangin, isang bigat na nararamdaman ng mga pulis at staff, ngunit hindi nila masabi kung ano ang dahilan. Alam kong ang sagot ay nagtatago sa isang sulok. Hinihintay na ako ni David sa isang coffee shop sa ikalawang palapag. Nang makita ko ang kanyang mukha na mas seryoso kaysa dati, lalo akong nakumbinsi na ang sitwasyon ay hindi basta-basta. Hinawakan niya ang aking braso. Nanginginig pa rin ang kanyang palad. Liam, kailangan mong makita ito ng sarili mong mga mata. Kung ikukuwento ko lang, hindi ka maniniwala. Umupo ako at huminga ng malalim.
Sabihin mo sa akin. Sino sila? Ano ang nangyayari? Tumingin si David sa paligid at ibinulong. Ang mga biyahero mula sa Pilipinas. Tahimik nilang binabago ang buong lohika ng operasyon ng airport sa paraang hindi pa natin nakikita kailanman. At iyon ang simula ng istoryang aking susubaybayan. Nang sundan ko si David mula sa coffee shop sa ikalawang palapag pababa sa check-in hall ng Terminal 1, bumilis ang tibok ng aking puso. Bilang isang periodista, naranasan ko na ang kaguluhan, sakuna at mga di inaasahang pangyayari. Ngunit ngayon, ibang uri ng tensyon ang aking naramdaman. Isang kutob na tila may malaking katotohanan na malapit ng mabunyag. Maliwanag ang mga ilaw sa bulwagan at umaalingaw-ngaw ang mga anunsyo ng flight. Naglalakad ang mga tao at ang kanilang mga anino ay nagsasalikop sa sahig. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, isang pambihirang daloy ng kaayusan ang kumuha ng aking pansin. Natigilan ako. Sa kaliwang bahagi ng entrance, isang grupo ng mga 10 biyahero ang dahan-dahang pumapasok. Hindi sila maingay tulad ng karaniwang tour group, walang tulakan, walang nagmamadali, at walang nagkakagulong naghahanap ng gamit. Walang anumang bigla ang kilos. Gumagalaw sila na parang iisang katawan, isang malaking organismo na may sariling kamalayan. Ang bawat tao ay may halos pare-parehong bilis at distansya sa isa't isa, na parabang ininsayo o resulta ng isang likas na pagkakaintindihan. Ang mas nakapagtataka, hindi sila ginagabayan ng isang tour leader. Bawat isa sa kanila ay tila alam kung saan ang susunod na pupuntahan. Nakatayo lang ako roon, nakatitig sa grupo, at tuluyang nakalimutan na dapat akong kumuha ng mga tala o litrato. Sila ang sinasabi ko sa iyo, bulong ni David, ang mga biyahero mula sa Pilipinas. Kumunot ang noo ko. Pilipinas? Siyempre, pamilyar ako sa bansang iyon. Marami na akong na-interview na turista at estudyante mula roon. Ngunit ang tanawin sa harap ko ay malayong malayo sa aking karaniwang imahe ng isang turistang Pilipino. Hindi ko napigilang lumapit ng ilang hakbang para pagmasdan silang mabuti. Bawat isa sa kanila ay may hawak na cellphone at ang mga screen ay nagpapakita ng iisang interface, isang mapa ng airport. Sa mapa, may mga pulang tuldok na gumagalaw, kasabay ng direksyon ng kanilang paglakad. Bigla kong napagtanto, isa itong tool para sa real-time location sharing. Nakasync ang kanilang mga lokasyon sa iisang mapa. Hanggat sinusundan nila ang mga tuldok, hindi sila maliligaw, hindi magkakahiwalay at hindi maaantala. Wala pa akong nakitang mga turista na gumagamit ng ganitong paraan. Isang batang babae ang nasa unahan ng grupo, marahil ang organizer. Hindi siya sumisigaw o nag-uutos. Tumingin lang siya sa kanyang cellphone, marahang sumenyas ng direksyon, at ang buong grupo ay sumunod. Hindi ito ang higpit ng isang militar o ang pagiging mekanikal ng mga robot, kundi isang kaayusan na may kakayahang umangkop, parang daloy ng tubig may istruktura, ngunit hindi matigas. Ang kakaiba nito, bulong ko sa sarili. Paano nila ito ginagawa? Tumango si David sa tabi ko. Noong una naming makita ito, lahat kami ay natulala. Nagpatuloy ang grupo ng walang hinto. Nang malapit na sila sa mga banyo, 3 tao ang humiwalay. Ang iba ay hindi tumigil para maghintay. Sa halip, automatiko silang nagsiksikan papasok para mapanatili ang pormasyon. Ang mas kahanga-hanga, ang 3 pumunta sa banyo ay hindi na kailangang maghanap. Ipinapakita ng kanilang mga cellphone kung nasaan na ang grupo. Sa loob ng 15 segundo, nakabalik sila sa pila nang walang anumang abala. Nanlamig ako hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Posible pala ang ganitong kahusayan sa isang grupo ng tao ng natural. May napansin akong isang detalye. Walang sino man sa kanila ang lumingon para tumawag ng kasama, walang naligaw, walang palingalinga. Maging ang kanilang mga boses ay napakahina, halos hindi marinig. Sa maingay na airport na ito, ang kanilang katahimikan ay tila nagmula sila sa ibang mundo. Biglang may isang ground staff na nagsalita sa likod ko. Ayan na naman sila. Sa tuwing nakikita ko sila, hindi pa rin ako makapaniwala. Lumingon ako. Isa itong senior staff ng Qantas, si Chloe. Ngumiti siya. Sir, periodista po kayo. Araw-araw ko itong nakikita. Pero maniwala ka, sa bawat pagkakataon, nabibigla pa rin ako. Agad akong nagtanong, bakit sila ganyan kaorganisado? Sinasanay ba sila ng isang travel agency? Malakas na tumawa si Chloe. Hindi po, hindi sila galing sa iisang travel agency o special training. Mga ordinaryong turista lang sila mula sa Pilipinas. Natulala ako, ordinaryong turista? Opo, at halos lahat ng turistang Pilipino, ganito sila,
Tiyak na sabi ni Chloe. Sinubukan kong pag-aralan ang sitwasyon. Lahat sila ay maagang dumating. Nakasync ang kanilang mga cellphone para sa location sharing. Automatikong pumipila, nagpapalitan ng pwesto, at sumusulong. Walang ingay, walang reklamo, walang pagkaantala. Ang bigat at sukat ng kanilang mga bagahe ay halos magkakatulad. Ang bawat isa ay may kalmadong ekspresyon. Hindi ko maisip kung paano ito magagawa ng isang grupo ng ordinaryong turista. Lumingon ako kay Chloe. Bakit nila ito nagagawa? Naghibit balikat siya. Hindi rin namin alam, pero mabilis naming natuklasan na basta Pilipino matanda man o bata, solo traveler man o grupo, lahat sila ay may ganitong katangian. Hindi ito tsamba, ito ay isang kultura. Kumirot ang puso ko, isang kultura. Ang salitang iyon ay biglang nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa buong eksena. Mula sa pananaw ng pamamahayag, sinubukan kong ipaliwanag ito sa sarili ko. Kung ang isang kilos ay makikita lamang sa iilan, ito ay isang ugali. Ngunit kung ang kilos ay pare-pareho sa lahat ng edad, grupo at propesyon, ito ay isang kultura. Muli akong tumingin sa grupo. Ang kanilang paggalaw ay parang isang tumpak na programa. Ang kanilang pagkakaintindihan ay parang isang matagal nang nabuong sibilisadong gawi. Ang kanilang kahusayan ay tila natural at hindi sinasadya. Biglang umalingaw-ngaw ang isang anunsyo sa airport. Ang grupo ay marahang nagbago ng direksyon. Halos sabay-sabay silang tumingin sa kanilang mga cellphone at pagkatapos ay nagsimulang maglakad muli. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na parabang nasasaksihan ko ang paggana ng isang lungsod sa hinaharap. Hindi ko sinasadyang nasabi ang una kong naisip. David, tama ka. Hindi sila mukhang mga turista, para talaga silang galing sa ibang dimensyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni David. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ako nanginginig sa telepono kanina, di ba? Sa wakas, naintindihan ko kung bakit siya ganoon ka-tense. Dahil ang pagdating ng mga Pilipinong turista ay hindi lang tungkol sa kakaibang asal. Ang kanilang presensya ay nagbago sa buong sistema ng airport. Isang sistemang hindi pa natin nakikita noon, ngunit biglang naging mas maayos at mahusay. Habang nakatayo ako sa maliwanag na bulwagang iyon, pinagmamasdan ang isang grupo ng mga biyahero mula sa Pilipinas na tahimik at maayos na tumatawid sa espasyo. Sa unang pagkakataon ay napagtanto ko na maaaring ito na ang simula ng isang sibilisadong revolusyon at ako mismo ang nakasaksi nito. Sumama ako kay Chloe papunta sa check-in counters. May ngiti sa kanyang labi na nasa pagitan ng pagmamalaki at pasasalamat na parabang sa wakas ay may nakinig sa kwentong matagal na niyang itinatago. Maingay pa rin ang bulwagan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, itinuro niya sa akin ang isang tanawin sa kabilang panig. Isa pang grupo ng mga Pilipinong turista ang tahimik at maayos na nakapila. Iyan ang dahilan kung bakit lahat kaming ground staff ay gustong-gusto ang flight papuntang Manila, sabi ni Chloe. Ang kanyang tono ay parang nagkukuwento ng isang maliit na bagay na nagpabago sa kanyang buhay. Dinala niya ako sa isang anggulo kung saan kitang-kita ang buong counter. Karamihan sa ibang mga turista ay abala sa kanilang mga maleta, may nagbubukas para magbawas ng gamit, may naghahanap ng pasaporte, may tumatawag sa pamilya para itanong kung saan nakalagay ang isang bagay, at may mga paulit-ulit na nagtatanong dahil hindi pamilyar sa proseso. Ang iba't ibang emosyon at ingay ay naghahalo sa hangin. Ngunit ang pila ng mga Pilipinong turista ay parang ibang mundo. Bawat isa sa kanila ay may hawak ng pasaporte at iba pang dokumento. Minsan ay nakalagay pa sa isang transparent folder para madaling kunin at ibalik. Ang kanilang mga maleta ay mukhang maayos ang sukat at ang bigat ay tila nasa loob ng limitasyon. Halos walang sinuman ang kailangang magbukas ng maleta para ayusin muli. Marahang dinama ni Chloe ang kanyang dibdib. Alam mo ba? Sa tuwing nakikita kong mga Pilipinong turista ang nakapila, gumagaan ang pakiramdam ko. Dahil alam kong sa susunod na 20 minuto, walang mag-aaway, walang sisigaw sa akin, walang hindi pagkakaunawaan, at walang hahampas sa mesa. Medyo natigilan ako. Bilang periodista, marami na akong nakitang mga turistang nagagalit sa airport at narinig ang maraming kwento tungkol sa mga nawawalang kontrol na pasahero. Ngunit ang kanyang tono ay naglalaman ng isang uri ng kapayapaan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang pinaka-espesyal na bahagi, bulong niya. Ang mga Pilipinong turista ay hindi kailanman nahuhuli. Natigilan ako, hindi kailanman? Totoo. Halos walang exception, tumango si Chloe. Ang mga turista mula sa ibang bansa ay dumarating ng eksakto sa oras,
1 oras at 50 minuto bago, 1 oras at 35 minuto, minsan nga 30 minuto na lang ay gusto pa nilang humabol. Pero iba ang mga Pilipino. Kadalasan 3 oras bago ang flight, narito na sila. 2 oras, siguradong nandito na. At ang kanilang oras ay tumpak na parang may alarm clock. Tiningnan ko ang pila. Hindi sila mukhang nagmamadali. Para silang sumusunod sa isang kolektibong kasunduan. Hindi nagmamadali, hindi magulo, at hindi mabagal. Nagpatuloy si Chloe minsan, hindi ko napigilang magtanong. May isang mag-asawang Pilipino, tinanong ko sila kung bakit sila napakaaga. Ngumiti sila at sinabing, para hindi po makagambala sa iba. Mas maaga para mas maayos ang proseso. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso, na parang karayom para hindi makagambala sa iba. Sa aking maraming taon ng pag-uulat, bihira akong makarinig ng ganoong sagot. Itinuro niya ang isang lalaking naglalabas ng kanyang pasaporte. Nakikita mo ba ang kilos niya? Lahat ng dokumento ay nakaayos, una ang pasaporte, sunod ang visa, tapos ang boarding pass confirmation, lahat nasa isang folder. Sasabihin ko sa iyo, ang antas ng paghahandang iyon, kahit sa aming training para sa mga bagong staff, hindi ganoon ka-smooth. Pinagmasdan ko ang lalaki. Ang kanyang mga kilos ay tuloy-tuloy, ngunit walang anumang pagmamayabang o panggugulo sa iba. Tila sanay lang siyang kumilos ng ganoon. At ang kanilang mga bagahe, halos hindi lumalagpas sa timbang, sabi ni Chloe na may halong paghanga at pagkamangha. Sa tuwing nakikita namin ang mga turistang may punong-punong maleta, nagdarasal kami na sana hindi overweight. Pero ang mga Pilipinong turista, halos lahat ay nasa pagitan ng 22 hanggang 23 kilo. Tinitimbang na nila sa bahay hanggang sa eksaktong numero. Huminto siya, sandali at idinagdag. Minsan, para subukan ang sistema, kinolekta namin ang data ng overweight baggage sa loob ng 1 linggo. Gusto mong hulaan? Ang mga turista mula sa ibang bansa ay may overweight rate na 27% hanggang 34%. Pero ang mga Pilipinong turista, wala pang 2%. Wala pang 2%? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan para sa aming mga ground staff? Ibig sabihin, mas mabilis, mas maayos, at walang nakakahiyang argumento. Bilang isang periodista, agad kong naisip ang halaga ng data. Isinulat niyo ba ito sa isang internal report? Siyempre, tumango si Chloe. Malaki ang epekto nito sa aming operational efficiency. Ang average processing time sa check-in counter para sa isang ordinaryong turista ay 3 hanggang 5 minuto, minsan umaabot pa ng 8 kung komplikado. Pero para sa isang Pilipinong turista, 1 minuto lang, tapos na. Bahagya siyang ngumiti. Nagbibiroan pa nga kami na kung lahat ng pasahero ngayon ay Pilipino, makakauwi kami ng maaga. Hindi ko napigilang ngumiti, ngunit may kasamang pagkamangha. Akala ko, ang isang sibilisadong turista ay magalang at maayos lang. Hindi ko naisip na maaari rin itong makaapekto sa kahusayan ng sistema ng isang airport. Biglang may naalala si Chloe at bumulong, may isa pa, tiyak na hindi ka maniniwala. Itinuro niya ang isang binata sa pila. Nakikita mo, habang nakapila sila, halos hindi sila nagtatanong. Bakit? Dahil binasa na nila lahat sa airport app. Minsan nga, may isang Pilipinong turista na nagsabi sa akin na ang boarding gate ay lilipat sa gate 24. Natigilan ako. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas sa aming sistema ang pagbabago. Nanlaki ang aking mga mata. Mas maaga pa niyang nalaman kaysa sa inyo. Ngumiti si Chloe na may halong paghanga. Oo. Palagi nilang nire-refresh ang airport app, ang airline app, at ang kanilang electronic boarding pass. Minsan, mas mabilis pa silang makakuha ng impormasyon kaysa sa aming back-end system. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng kakaibang kaba, hindi negatibo, kundi isang hula tungkol sa hinaharap. Ang paraan ng paglalakbay sa mundo ay maaaring tahimik na nagbabago, at ang mga Pilipinong turista ay gumaganap ng isang hindi nakikitang papel bilang mga halimbawa. Nagpatuloy si Chloe. Ang pinakanakakataba ng puso ay noong nagkaroon ng system failure at naantala ang check-in ng 2 oras. Ang buong bulwagan ay puno ng reklamo at sigawan. May ilan pang naghagis ng maleta, pero ang mga Pilipinong turista, tahimik lang silang nakaupo, naghihintay. May ilan pang nagsabi sa amin, okay lang po, pagod na kayo. May nagbigay pa ng snack sa amin. Nang sabihin niya ito, bahagyang namasa ang kanyang mga mata. Noong araw na iyon, halos masiraan na kami ng loob sa stress. Pero nang marinig namin ang mga salitang iyon, bigla kaming nakaramdam ng suporta at pag-unawa.
Hinding-hindi ko iyon makakalimutan. Huminto siya sandali at tumingin sa akin. Sir, nandito kayo para imbestigahan kung paano binabago ng mga Pilipinong turista ang sistema, di ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi lang sila mahusay, may puso rin sila. At ang tunay na makapagbabago sa isang sistema ay ang kombinasyon ng dalawang iyon. Nanahimik ako ng ilang segundo. Bilang periodista, nakakita na ako ng iba't ibang uri ng turista galit, makasarili, abala at nagpapanik. Ngunit hindi ko naisip na darating ang araw na maririnig ko ang isang ground staff na gumagamit ng salitang puso para ilarawan ang isang grupo ng mga turista. Bigla kong napagtanto ang isang mahalagang punto. Ang isang airport ay hindi lamang isang koleksyon ng mga malamig na proseso at infrastruktura, kundi isang ecosystem kung saan ang mga tao ay nagtutulungan. Kung ang isang turista ay handang makipagtulungan, maghanda at magmalasakit sa iba, ang buong ecosystem ay uunlad. At ang mga Pilipinong turista ang tila nagiging catalyst para sa ecosystem na ito. Sa sandaling ito, habang pinagmamasdan ko ang pilang dahan-dahang umuusad ang kanilang mga kilos ay elegante, kalmado at disiplinado, bigla kong naisip. Kung ang kilos ng isang grupo ng turista ay maituturing na isang uri ng cultural export, kung gayon ang ginagawa ng mga Pilipinong turista ay ang pinakamahinahon, pinakatahimik, ngunit pinakamakapangyarihang impluensya ng kultura. Ang impluensyang ito ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng puwersa o pagyayabang, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita sa iba na nagiging dahilan para gusto nilang sumunod. Marahil tama si David, bulong ko. Hindi lang ito asal ng turista, ito ay isang ibang sistema. Narinig ito ni Chloe at marahang tumango. Oo sir, para sa amin, sila ay isang mas mahusay na sistema. At alam ko, simula pa lang ito ng kwento. Nang dalhin ako ni David sa crew lounge ng Qantas, akala ko ay makakarinig lang ako ng ilang magaang kwento tungkol sa magagalang na pasahero. Sa aking isipan, ang loob ng eroplano ay karaniwang lugar lamang ng maliliit na aberya sa pagitan ng mga staff at pasahero. May nagrereklamo sa masikip na upuan, may humihingi ng dagdag na tubig, may naiinip, may kinakabahan. Paulit-ulit ko nang naranasan ang mga eksenang ito, kaya hindi ko inasahan na may espesyal akong matutuklasan. Ngunit nagkamali ako. Nang umupo sa harap ko si Jessica, isang senior flight attendant na may 15 taong karanasan, agad kong naramdaman ang isang kakaibang kapaligiran. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi profesional na paggalang, kundi isang taus-pusong emosyon ng pasasalamat at pagkamangha. Liam, simula niya na may makahulugang ngiti. Narinig kong gusto mong malaman ang tungkol sa mga Pilipinong turista. Tumango ako. Bahagya siyang bumuntong hininga. Alam mo ba, sa aming mga flight attendant, kapag nabanggit ang rutang Sydney-Manila, lahat ay naguunahan para mag-duty. Maging ang mga senior ay handang makipagpalit ng schedule para lang sa flight na iyon. Hindi ko maiwasang magulat. Dahil mas madali, agad na tumango si Jessica. Higit pa sa madali, ito ay isang pakiramdam ng pagiging suportado, pinagkakatiwalaan, at nauunawaan. Nang sabihin niya ito, bigla kong naramdaman na ang kabin ay hindi na lamang isang lugar ng serbisyo, kundi isang ecosystem ng relasyon. Kung sino ang gumagalang, sino ang nagpapabigat, at sino ang nagpapabuti sa iba, lahat ay lumalabas sa masikip na espasyong ito. Lumapit ng bahagya si Jessica. Hayaan mong simulan ko sa boarding. Doon pa lang makikita mo na ang pagkakaiba. Sabi niya, ang mga turista mula sa ibang bansa, pagpasok pa lang ay nagtatanong na, nasaan ang banyo? Saan ko ilalagay ang bagahe ko? Tama ba ang upuan ko? Ano ang Wi-Fi password? Pwede bang lumipat ng upuan? Pero iba ang mga Pilipinong turista. Hindi sila nagtatanong ng mga iyon dahil ni-research na nila beforehand. Iginuhit niya sa hangin, tahimik silang pupunta sa kanilang mga upuan. At halos hindi na kailangang paalalahanan, maayos na nilang ilalagay ang kanilang mga bagahe. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam noon? Para kang may tumulong sa iyo na tapusin ang pinakamahirap na parte ng trabaho. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Hindi siya nag-exaggerate o nagpapakita ng komersyal na paggalang. Ito ay tunay na pasasalamat. Nagpatuloy siya, alam mo bang ang mga overhead bin ang isa sa aming pinakamalaking sakit ng ulo? Maraming tao ang isinisiksik ang buong bahay nila roon. May mga hindi maipasok, may mga sumasakop sa espasyo ng katabi, at may mga pilit na isinisingit na halos masira ang pinto. Tumango ako. Sa dami ng beses kong paglipad, alam kong ang overhead bin ay madalas na pinagmumulan ng away. Ngunit umiling si Jessica. Hindi ganyan ang mga Pilipinong turista.
Itinaas niya ang kanyang kamay na parang nag-aayos ng mga bloke. Para silang naglalaro ng Tetris. Inaayos nila ang mga bagahe sa paraang pinakamatipid sa espasyo. Sa tuwing nakikita ko silang isinisiksik ang mga gamit na parang mahika, gusto kong pumalakpak. Ngumiti ako. Paghanga ba iyan o pagkadismaya? Paghanga, seryoso niyang sabi. Dahil hindi nila ito ginagawa para sa sarili nilang kaginhawahan, kundi para sa maayos na daloy sa buong cabin. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na talagang nagpagimbal sa akin at hindi sila kailanman nag-uunahan. Sa masikip na cabin, ang pag-uunahan ang pinakakaraniwang eksena. Ngunit ang mga Pilipinong turista ay pinapauna ang iba, pinapayagang maglagay muna ang iba. Ang ganitong asal ay napakabihira sa mga flight attendant. Huminto si Jessica sandali. Ang mas nakakagulat, pati ang kanilang mga seatbelt, nakafasten na bago pa man kami magpaalala. Nakafasten na agad? Bulong ko. Oo, tumango siya. Bago pa man kami mag-anunsyo tapos na sila, nakafasten na, at ang cellphone ay nasa airplane mode na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan para sa amin? Hindi namin kailangang makiusap, mag-alala o paulit-ulit na magpaalala. Hindi rin namin kailangang mag-alala na may lihim na hindi sumusunod. Bigla kong napagtanto. Ang kaayusan sa loob ng kabin ay hindi nililikha ng mga anunsyo, kundi ng kusang loob na desisyon ng mga pasahero. Ang tunay na pagkakaiba, bahagyang lumapit si Jessica, ay nangyayari sa oras ng pagkain. Biglang kumislap ang kanyang mga mata na parang nagkukuwento ng isang mahika. Maaring hindi ka maniwala, pero inihahanda na nila ang kanilang mga tray table bago pa man kami magsimulang mag-serve. Hindi ako makapagsalita sa gulat. Nagpatuloy siya, karaniwan. Ang pinakaabala at nakaka-stress na parte ay ang pag-serve ng pagkain. Itutulak namin ang cart, isa-isang tatanungin, chicken, beef, or vegetarian. Hihintayin naming mag-isip ang pasahero, makipag-usap sa katabi. May ilan pang magtatanong, ano ang itsura ng chicken? O masarap ba ang beef? Naiintindihan ko ang ganitong kaguluhan. Pero hindi ganyan ang mga Pilipinong turista, sabi ni Jessica. Tinitingnan na nila ang menu bago pa man sumakay. Bago pa man kami makarating sa kanila, sasabihin na nila, chicken adobo please, beef caldereta, thank you. Napakabilis, napakalinaw, at napakagalang. Ito ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagkatapos, sinabi ni Jessica ang pinakanakakagulat na pangungusap. Sa rutang papuntang Manila, ang pag-serve ng pagkain sa 150 pasahero ay inaabot lang kami ng 40 minuto. Sa ibang ruta, ang average ay hindi bababa sa 1 oras at kalahati. Mabilis kong kinwenta sa aking isipan, mahigit kalahati ng oras ang natitipid. Ibig sabihin, mas makakapag-focus ang mga flight attendant sa kaligtasan at sa mga pasaherong talagang nangangailangan ng tulong sa halip na maubos ang oras sa proseso. Nang makita ni Jessica na tahimik ako, idinagdag niya, akala mo ba tapos na? Pagkatapos kumain, sila mismo ang nag-aayos ng kanilang mga basura, pinaghihiwalay ang mga papel at plastik. May ilan pa ngang inaayos ang tray na parang display sa isang exhibit. Halos matawa ako. Tinatrabaho na nila ang trabaho ninyo? Hindi lang tulong, umiling si Jessica. Pinapagaan nila ang aming trabaho para mas mahusay naming mapagsilbihan ang lahat ng pasahero. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kahinahunan na bihira kong makita sa isang flight attendant. Ang pinakanakakataba ng puso ay kapag nagsasabi sila ng salamat po at ramdam mong galing ito sa puso. Giniit niya ang isang Pilipinong accent at marahang sinabi ang salita, saka ngumiti. Naiintindihan namin iyon at naaalala. Huminto siya at biglang naging seryoso ang kanyang tono. Liam, ang dapat mong isulat ay hindi lang kung gaano kabait ang mga Pilipinong turista. Iyon ay mababaw na kwento. Tumingin ako sa kanya. Ang dapat mong isulat ay kung paano nila ginagawang mas magandang lugar ang cabin, kung paano nila ginagawang mas magaan ang trabaho ng mga service crew at nagbibigay ng inspirasyon, kung paano binago ng kanilang asal ang aming pananaw sa mga pasahero. Nanahimik ako at hindi sinasadyang tumango. Nagpatuloy si Jessica, ang mga pasahero ay hindi lang mga consumer, bahagi sila ng sistema. Kung handa silang makipagtulungan, magmalasakit at maghanda, ang buong sistema ay gaganda. Tumingin siya sa akin at ngumiti. At ipinakita sa amin ng mga Pilipinong turista na may mas mabuting paraan. Biglang parang may tumama sa aking puso. Airport, eroplano, paglalakbay ang mga sistemang ito na kinasanayan na natin ay hindi pinapabuti ng teknolohiya lamang, kundi ng asal at kultura.
At ang mga Pilipinong turista, sa isang mahinahon ngunit matatag na paraan, ay tahimik na binabago ang karanasan sa serbisyo sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang makahulugang sinabi ni David. Hindi sila mga turista. Sila ay isang system upgrade. Pagkaalis sa airport, sinunod ko ang mungkahi ni David at pumunta sa Queen Victoria Building. Ang 19th century na gusaling ito na may matitibay na haliging bato at makukulay na stained glass windows ay tila humihinga ng kasaysayan. Akala ko, isa na namang panayam sa isang mall manager ang gagawin ko at hindi na ako makakaramdam ng parehong pagkamangha tulad sa airport. Ngunit nang pumasok ako sa bulwagan at makita ang mga pamilyar na brand, magagarang display at mga dumadaang turista, napagtanto kong nagkamali ako. Ito ay isa pang larangan kung saan pinapabuti ng mga Pilipinong turista ang sistema. Nang salubungin ako ni Sarah Jenkins, ang manager ng isang luxury brand store sa gusaling iyon, akala ko ay magbabahagi lang siya ng ilang magagalang na papuri. Ngunit ang una niyang sinabi ay agad nagpahiwatig na hindi ito simpleng usapan. Sir, ang paborito naming mga customer dito sa tindahan ay ang mga galing sa Pilipinas. Nang sabihin niya ito, hindi ito tunog promosyonal, kundi isang taos-pusong pahayag na may pasasalamat. Sinundan ko siya papasok sa kanyang opisina sa likod ng counter. Pinaupo niya ako at tila handa nang ilabas ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Alam mo naman siguro kung paano mamili ang karamihan ng customer dito, di ba? Siyempre, alam ko. Nag-aalinlangan, nagkukumpara ng presyo, sumusubok ng 5 beses, pumupunta sa 3 tindahan at babalik na may pagsisisi. Nakita ko na ito sa hindi mabilang na mga ulat. Ngunit bahagyang ngumiti si Sarah. Hindi ganyan ang mga customer na Pilipino. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang maayos na nakatuping A4 paper. Ibinigay niya ito sa akin. Nang buklatin ko ito, halos mapigil ko ang aking hininga. Isa itong shopping list, ngunit hindi ordinaryo. Puno ito ng mga model number, kulay, presyo, at mayroon pang conversion mula Australian dollars patungong Philippine pesos. Sa tabi, may analisis pa ng pagkakaiba ng presyo sa Pilipinas at sa Sydney. Nakita ko ang ilang sulat kamay, classic short boots, AUD 220, sa Pinas or 18,000, price difference or 4,000, pwede bilhin. Sinundan ito ng isa pa, Manuka Honey MGO 55050, AUD 35 sa department store sa Pinas 3,000, price difference 1,200, pwede 2 bote para pasalubong. Tumingin ako kay Sarah. Kayo ba ang gumawa nito o ang customer? Umiling siya habang nakangiti. Ang customer. Halos lahat ng customer na Pilipino ay may ganito. Ang mas malala pa, may ilan na may dalang spreadsheet. Natigilan ako. Nagpatuloy siya bago pa sila dumating na ikukumpara na nila ang presyo sa 3 lungsod sa Australia, Sydney, Melbourne at Brisbane. Maging ang tax refund rate at kung kailan dapat bumili base sa foreign exchange rate na pagdesisyonan na nila. Bigla kong napagtanto. Hindi ito gawin ng isang mamimili, kundi isang pinag-aralang battle plan. Dinala ako ni Sarah sa gitna ng tindahan at itinuro ang isang Pilipinang babae na pumipili ng leather goods. Tiningnan niya ang presyo, sinuri ang lahat ng disenyo at walang alinlangan na sinabi, I want this one, black, with gold buckle, medium size. Walang 5 beses na pagsusubok. Walang 3 minutong pag-aalinlangan. Walang tanong na, sa tingin mo, maganda ba ito? Ang kanyang kilos ay tiyak na parang isinasagawa ang isang napatunayan ng hakbang. Sir, bulong ni Sarah, sasabihin ko sa iyo ang pinaka-nakakagulat. Mas alam pa ng mga customer na Pilipino kaysa sa amin kung kailan darating ang mga bagong stock. Nanlaki ang aking mga mata. Paano nangyari iyon? Ngumiti siya na may halong paghanga. Minsan, hindi pa kami nagbubukas. Isang Pilipinong customer na ang nagtanong kung darating na ba ang bagong batch na sinasabi sa global website na naipadala na mula sa warehouse. Ang aming internal system, 10 minuto pa bago mag-update. Ganap akong natulala. Ang ganitong antas ng kaalaman at paghahanda ay isang cultural capability, hindi isang personal na ugali. Nagpatuloy siya, alam nila kung ano ang gusto nila at kung kailan pinakamura, kaya halos walang nagbabalik ng produkto. Binuksan niya ang kanyang computer at ipinakita sa akin ang statistics ng tindahan. Ang return rate mula sa mga turista sa ilang bansa ay nasa 10% hanggang 17%, minsan umaabot pa ng 20%. Pero ang mga Pilipinong turista, wala pang 1%. Wala pang 1%. Hindi ko mapigilang mapasinghap. Lumingon sa akin si Sarah. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan?
Mas matatag na inventory management, mas magaan na manpower scheduling, at mas malusog na customer relations. At dahil ang mga customer na Pilipino ay napakagalang at desidido, nababawasan din ang stress ng aming mga empleyado. Tumango ako, nag-iisip. Dinala niya ako sa isang display area malapit sa counter. Nakikita mo ba itong section? Honey, vitamins, wool products, ito ang mga madalas bilhin ng mga Pilipinong customer bilang pasalubong. Inilagay namin sila malapit sa entrance dahil napakalinaw ng kanilang lohika sa pamimili. Sinunod namin ang kanilang shopping path at ang resulta, mas madali para sa lahat ng customer na mahanap ang gusto nila. Hindi ko napigilang ngumiti. So, ang buong mall ay naging mas mahusay dahil sa mga Pilipinong customer? Eksakto, tumango si Sarah. Para silang isang hindi nakikitang gabay na nagtuturo sa amin kung paano i-optimize ang customer flow. Bigla siyang bumulong. Alam mo ba kung ano pa ang mas nakakagulat? May mas ikakagulat pa ba? Naisip ko. Ang mga Pilipinong customer ay nagla-live shopping. Natigilan ako. Live. Sa tindahan. Para sa mga manonood sa Pilipinas? Oo, tumango si Sarah. Habang namimili sila, naka-live video call sila sa kanilang pamilya, hinahayaan ang mga manonood na tumulong sa pagpili ng kulay o sukat. Minsan, sa isang video call, 12 ng tao ang nag-uusap tungkol sa isang limited edition na bag, tumutulong pa na i-check ang presyo sa Pilipinas. Pagkatapos, ang customer ay agad na makakapagdesisyon. Hindi ko napigilang matawa ng malakas. Hindi ba't parang real-time crowdsourcing para sa desisyon? Ngumiti rin si Sarah. Akala namin noong una ay nakakagambala. Pero natuklasan namin na dahil dito, mas maraming Pilipinong customer ang nakakaalam ng aming stock, presyo, at mga promo bago pa man sila pumunta sa Australia. Para itong libreng advertising, huminto siya, at ang kanyang tono ay biglang lumambot. Sir, ang mga Pilipinong customer ay nagre-research. Magalang na nagsasabi ng, "Salamat po, nirerespeto ang aming mga suhestiyon," at magalang na tumatanggi kapag hindi bibili. Hindi sila mapanlait, hindi mayabang, at hindi bastos. Hindi mo ba naiisip na ito ay higit pa sa isang simpleng consumer behavior? Nanahimik ako. Tama siya. Ang paraan ng pamimili ng mga Pilipinong turista ay isang system-friendly na kilos. Ino-optimize nila ang kanilang sariling oras habang ino-optimize din ang proseso ng tindahan. Tiningnan ko ang mga namimili sa tindahan at biglang may naisip na tanong, Sarah, sa tingin mo ba, binabago ng mga Pilipinong turista ang retail environment ng Sydney? Huminga siya ng malalim at seryosong tumango. Hindi nila binabago. Nagpapakita sila ng isang halimbawa ng mas sibilisado, mas mahusay, at mas magalang na paraan ng pamimili. Lahat kami ay natututo mula sa kanila. Natigilan ako ng ilang segundo, at pagkatapos ay dahan-dahang huminga. Binago ang airport, binago ang mall, binago ang saloobin ng mga service crew, binago ang sistema. Lahat ng ito ay hindi dahil sa yaman o dami, kundi dahil sa isang kultural na lakas na binubuo ng sibilisasyon at kahusayan. Pagkaalis ko sa mall, isang pangungusap ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang mga Pilipinong turista ay hindi lang namimili. Nag-a-upgrade sila ng sistema. Pagkaalis sa Queen Victoria Building, akala ko ay sapat na ang aking mga natuklasan para sa isang malalim na artikulo. Ngunit nang maglakad ako papuntang Darling Harbour at umupo sa isang cafe sa tabi ng dagat, doon ko napagtanto na ang impluwensya ng mga Pilipino ay hindi lamang sa airport o mall, kundi sa isang mas malalim at mas malawak na lifestyle. Nakita ko ang ilang mga Asyano na nakaupo sa labas ng cafe. Bawat isa ay may bukas na laptop, may naka-headset at nakikipag-usap, may mabilis na nagtatype, at may gumagamit ng cellphone para kumpirmahin ang isang bagay. Akala ko noong una ay nag-aayos lang sila ng mga travel photos o nagpo-post sa social media. Ngunit nang dumaan ako sa isang babae, narinig ko ang isang pangungusap na hindi karaniwan sa isang turista. So for Q2, our marketing strategy will shift the budget towards the Southeast Asian region. Huminto ako, natigilan. Nagkakaroon siya ng meeting sa isang outdoor cafe sa tabi ng dagat habang naglalakbay. Walang pagmamadali, walang reklamo at tila nag-enjoy pa. Nang mapansin niya akong nakatingin, tumingala siya at ngumiti. Pasensya na po, maingay ba? Umiling ako. Hindi, nagtataka lang ako. Nagtatrabaho ka ba? Tumango siya. Opo, periodista po kayo, no? Kung kailangan niyo po ng interview, pwede akong maghintay. Ang kanyang tono ay kalmado, na parang sinabi lang niyang iinom siya ng tubig. Hindi niya itinatago ang trabaho.
Buong pagmamalaki niyang sinasabi na nagtatrabaho siya, na para bang ang bakasyon at opisina ay hindi magkasalungat sa kanyang mundo. Nang matapos ang kanyang video call, isinara niya ang laptop at inayos ang kanyang mga gamit. Inanyayahan niya akong umupo. Ako po si Isabella Reyes, galing sa Manila. Marketing manager ako sa isang kumpanya. Habang nagsasalita siya, hinangin ng dagat ang kanyang buhok. Ang kanyang pagiging kalmado ay hindi tugma sa isang taong kagagaling lang sa isang meeting. Tinanong ko siya, "Nagtatrabaho ka habang naglalakbay?" "Opo," ngumiti siya. Tawag namin dito ay workation. Sinasamantala ko ang time difference. Nagtatrabaho ako sa umaga at namamasyal sa hapon. Walang nasasayang. Ang kanyang schedule sa isang papel ay napakaayos. 8 a.m., 12 p.m., work, video meetings. 1:30 p.m. onwards, Sydney tour, document review, or live sharing. "Hindi ba nakakapagod yan?" tanong ko. Umiling siya. "Hindi naman po. Mas komportable pa nga kaysa sa opisina. Tingnan nyo." Itinuro niya ang daungan. Sa pagbabago ng kapaligiran, mas nagkakaroon ako ng inspirasyon. Nanahimik ako. Bilang periodista, nakita ko na kung paano pinahihirapan ng stress sa trabaho ang maraming tao. Ngunit siya, nakahanap ng halos perpektong balanse sa pagitan ng bakasyon at trabaho. "Pinapayagan ba ito ng kumpanya mo?" Ngumiti siya. Maraming kumpanya sa Pilipinas ngayon ang nag-offer ng remote o flexible work. Hindi naman ako nag-awol. Inilipat ko lang ang aking workplace sa Sydney. Ang gaan ng kanyang pagkakasabi, ngunit napagtanto ko na ito ay isang malaking trend na maaaring magpabago sa buong industriya ng turismo. Hindi kalayuan, isang binatang lalaki ang nagko-code sa isang tablet. Tila narinig niya ang aming usapan at lumapit. "Ako si Miguel Santos, isang software developer. Mas malaya ang aming propesyon. Basta may internet, kahit saan po pwede magtrabaho." Itinaas niya ang isang pocket wifi. "Dala ko pa ito. Hindi stable ang internet sa Sydney, kaya ako na ang gumawa ng paraan." Natawa ako. "So, hindi na abala ng biyahe ang trabaho mo?" "Hindi," nagkibit balikat siya. "Sa totoo lang, mas efficient pa nga. 2 oras lang ang time difference ng Pilipinas at Sydney. Sa umaga, may meeting ako. Sa hapon, nasa beach na ako. Nagkakape habang nagsusulat ng code." Huminto siya. "Alam mo ba, mas masarap mag-code habang naririnig ang alon kaysa sa ingay ng aircon sa opisina." Ang kanyang mga mata ay kumikinang, na parang natagpuan na niya ang balanse sa buhay. Nang akala kong tapos na ang panayam, isang pangatlong Pilipino ang lumapit. May dalang profesional na kamera, tripod, at lighting equipment. "Ako si Patricia David. Pinag-uusapan niyo ba ang workation?" Sasali ako, ipinakilala niya ang sarili. "Isa akong content creator mula sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Sydney ang pangunahing tema ng aking channel." Ipinakita niya sa akin ang kanyang live stream. Libu-libong tao ang nanonood habang ipinapakilala niya ang ganda ng Sydney Harbour Bridge. "Kumikita ka sa live stream?" tanong ko. "Opo. Ang pag-shoot, pag-upload, lahat dito ko ginagawa. Naglalakbay ako habang nagtatrabaho. Hindi sila magkasalungat." Bigla siyang huminto at tumingin sa akin. "Sa totoo lang, ang nakikita niyo ay hindi lang desisyon ng iisang tao. Ito ay isang bagong kultura ng mga Pilipino." Tumingala ako. "Kultura?" "Oo," tumango siya. "Mahalaga sa mga Pilipino ang kahusayan, efficiency, at kalidad, quality. Ayaw naming magsayang ng oras, pero ayaw din naming isakripisyo ang aming buhay. Kung pwede namang pagsabayin ang trabaho at paglalakbay, bakit hindi?" Seryoso ang kanyang ekspresyon. "Hindi kami nandito para takasan ang trabaho, kundi para pagandahin ang aming buhay." Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking dibdib. Naalala ko ang sinabi ni David, ang mga Pilipinong turista ay hindi gumagawa ng gulo, kundi nagbibigay ng halimbawa. Naalala ko ang sinabi ni Chloe, pinapagaan nila ang stress ng mga service crew. Naalala ko ang sinabi ni Jessica, ginagawa nilang mas magandang lugar ang cabin. Naalala ko ang sinabi ni Sarah, ginagawa nilang mas mahusay ang retail system. At ngayon, sa Darling Harbour, nakikita ko silang binibigyan ng bagong kahulugan ang mismong konsepto ng paglalakbay. Ang paglalakbay noon ay pagtakas. Ang paglalakbay ngayon ay isang pag-upgrade ng buhay, ng trabaho, ng sarili. Habang pinagmamasdan ko ang tatlong Pilipinong ito, napagtanto ko ang isang malaking bagay. Hindi sila nagpapakasasa sa isang marangyang lifestyle. Isinasabuhay nila ang isang sistematikong karunungan. Ang paglalakbay ay hindi pag-aaksaya, kundi isang pamumuhunan. Hindi pagtakas, kundi pagsasama-sama. Hindi gastos,
kundi paglikha. Bilang periodista, bigla kong naintindihan. Kapag naging pangkaraniwan na ang ganitong modelo, babaguhin ito ang pandaigdigang asal ng mga turista at ang lohika ng operasyon ng mga lungsod. Dahil ang mga turista ay hindi na lamang mga consumer, kundi mga producer may dalang trabaho, nilalaman, at kapangyarihang magpakalat ng impormasyon. Dahil sa ganitong paraan ng paglalakbay ng mga Pilipino, tahimik na pumapasok ang Sydney sa isang bagong panahon. Ang turismo ay hindi na lamang isang karanasan. Ito rin ay isang produktibong puwersa. Nang tumayo ako para umalis, ramdam ko ang hangin sa aking mukha. Naramdaman kong hindi lang ako nag-i-interview, kundi nasasaksihan ang pagsibol ng isang pandaigdigang trend. Hindi sinasabi ng mga Pilipino sa mundo kung paano dapat maglakbay. Ginagawa lang nila ito. At ang mundo ay tahimik na sumusunod. Sa sandaling pumasok ako sa control room ng airport, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa akin. Hindi ito tulad ng isang ordinaryong opisina. Walang nagkukuwentuhan, walang maririnig na mga yapak. Bawat isa ay nakatutok sa mga monitor na sumasakop sa buong pader. Masusing pinagmamasdan ang walang tigil na daloy ng mga pasahero. Ang hangin ay may bigat ng isang high-tech na war room. Ang sumalubong sa akin ay si Ethan Carter, isang senior operations analyst na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena ng Sydney Airport. Nang makipagkamay siya, napansin kong bahagyang namumuti ang kanyang mga daliri sa tensyon. Liam, gusto mong malaman kung paano binabago ng mga Pilipinong turista ang airport na ito. Nasa tamang lugar ka, sabi niya. Kalmado ngunit may pahiwatig ng isang lihim. Mayroon pa bang aspeto na hindi ko inaasahan? Dinala niya ako sa harap ng isang higanteng screen na nagpapakita ng heat map ng airport. Ang pula ay nangangahulugang siksikan, dilaw ay katamtaman, at berde ay maluwag. Karaniwan, sa umaga, ang airport ay dapat puno ng pulang tuldok at ilang dilaw na lugar. Ngunit nagulat ako nang makita ang isang maliwanag na berdeng linya na umaabot mula sa arrivals hall hanggang sa boarding gates. Ang berdeng linya ay parang isang ilog na inayos, malinis na dumadaloy sa gitna ng isang komplikadong maze. Itinuro ni Ethan ang berdeng linya. Hulaan mo kung ano iyan. Kumunot ang noo ko. Ang ruta ng isang tour group? Hindi, umiling siya. Iyan ang rutang ginawa ng mga Pilipinong turista. Ang pinakanagpagimbal sa akin ay ang salitang ginamit niya. Ginawa, hindi dinaanan. Tila ito ay isang aktibong paghubog, hindi isang pasibong pangyayari. Tinitigan ko ang berdeng linya. Hindi ito mukhang random na ruta. Mayroon itong pattern, isang landas na tila kinwenta at inoptimize. Pinindot ni Ethan ang isang buton at lumabas ang isang side-by-side comparison. Ito ang data ng daloy ng tao 3 buwan na ang nakalipas. Sa screen, ang mga tao ay magulo. May mga naliligaw, may mga paikot-ikot, may mga nahaharangan ng bagahe, at may mga nagsisiksikan sa entrance. Pagkatapos, inilipat niya ito sa pinakabagong video. At ito naman ngayon. Agad kong napansin ang pagkakaiba. Sa parehong espasyo, mas mabilis ang paggalaw, mas maikli ang oras ng paghinto at nabawasan ang pagsisiksikan sa mga intersection. At sa pagitan ng dalawang video, may isang karaniwang katangian. Ang presensya ng mga Pilipinong turista ay nagdulot ng isang nakikitang pagbuti sa pangkalahatang daloy. Paano ninyo ito napansin? Tanong ko. Huminga ng malalim si Ethan. Noong una, akala namin ay nagkataon lang. Ngunit sa tuwing may darating na flight mula sa Pilipinas, may ilang pare-parehong pattern na lumalabas. Bumibilis ang security check, nababawasan ang siksikan sa check-in, at nagiging mas maayos ang daloy papunta sa boarding gates. Ang mga pattern na ito ay napakalinaw sa aming data. Binuksan niya ang isa pang chart. Nakasulat dito, average time from check-in to boarding gate, ordinary passenger, 2 hours and 30 minutes. Average time, Filipino passenger, 1 hour and 30 minutes. Isang buong oras ang natipid. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyaring may isang oras na pagkakaiba? Dahil ang mga Pilipinong turista ay pinag-aaralan na ang mapa ng airport, ginagamit ang airport app para i-track ang mga siksikang lugar at nire-research ang pinakamabilis na ruta, paliwanag ni Ethan. Alam nila kung nasaan ang mga banyo, kung aling pila ang pinakamaikli, at kung gaano katagal ang pinakamainam na oras sa duty-free. Ang mga kilos na ito ay nagpapaliit ng kanilang mga galaw. Inilipat niya sa isa pang graph. Average walking distance, ordinary passenger, 2.5 kilometers. Average walking distance, Filipino passenger, 1.2 kilometers. Halos kalahati ang nabawas. Kaya pala para silang daloy ng tubig.
sabi ko. Tumango si Ethan. Ang mas mahalaga, ang kanilang asal ay nakaka-impluwensya sa ibang mga turista. Anong ibig mong sabihin? Ipinakita niya sa akin ang isang CCTV footage. Isang grupo ng mga Pilipinong turista sa security check ang mabilis na inihahanda ang kanilang mga laptop, tinatanggal ang mga metal na gamit, sapatos at sinturon. Lahat ay inilagay na sa tray. Hindi tulad ng ibang pasahero na nagpapanik at naghahalungkat. Ang mga turistang nakapila sa likod nila nang makita ang kanilang kilos ay hindi sinasadyang ginagaya sila. May nagmamadaling magtanggal ng relo, may kumukuha ng barya sa bulsa, may naghahanda ng backpack. Bigla, ang isang mabagal na pila ay naging mas mabilis. Itinuro ni Ethan ang chart. Ang bilis ng security check ay bumilis ng 30%. Isang ekspresyon na parang nakatuklas ng isang bagong kontinente ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang mga Pilipinong turista ay isang buhay na best practice. Ang kanilang kahusayan ay kumakalat na parang alon. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagtuturo. Pinapakita lang nila. Natigilan ako ng ilang segundo. Bilang periodista, alam ko ang tungkol sa cultural influence. Ngunit sa isang lugar na high speed, high stress at globalized tulad ng airport na mababago ng asal ng isang grupo ng turista, ito ay ganap na labas sa aking inaasahan. Binuksan ni Ethan ang isang internal report. Nakasulat, Airport app usage rate, Filipino passengers, 78%. Average usage rate, other countries, 15,020%. Ginagamit nila ang mga feature para i-check ang real-time congestion, magplano ng ruta, i-predict ang pila sa banyo, at alamin ang lokasyon ng baggage carousel. Para sa kanila, ang app ay isang tool, hindi isang dagdag na feature. Para sa airport, ito ang perpektong paggamit. Kapag ang turista ay nakikipagtulungan sa sistema, ang sistema ay nagiging pinakamahusay. Ngumiti siya. Dahil sa mataas na usage rate ng mga pasaherong Pilipino, in-update namin ang mga feature ng app at nagdagdag ng Filipino language interface. Tumingin ako sa kanya, halos hindi makapaniwala sa aking narinig. So, ang mga Pilipinong turista ang nagtulak nito? Tama, tumango siya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi namin malalaman na ganito kalaki ang potensyal ng app. Pagkatapos, sinabi niya ang isang pangungusap na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi sila dumating para umangkop sa aming sistema. Sila ang nagparamdam sa amin na ang aming sistema ay pwede pa palang maging mas mahusay. Nanahimik ako ng matagal. Sa ilalim ng mga ilaw ng control room, ang nakikita ko ay hindi lang data, kundi ang anino ng sibilisasyon. Ipinakita ng mga Pilipinong turista sa airport na ang mga pasahero ay hindi mga pasibong tagatanggap, kundi mga aktibong kalahok. Na ang isang airport ay hindi lamang hardware, ito ay ang kabuuan ng mga kilos. Kung magbabago ang kilos, magbabago ang sistema. Kung sapat ang kabutihan ng isang kultura, mapapabuti nito ang karanasan ng lahat. Ipinakita sa akin ni Ethan ang huling screen, ang baggage carousel. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng mga Pilipinong turista sa iba? Umiling ako. Ngumiti siya. Nakatayo sila sa pinakamagandang pwesto. Pinaliwanag niya na ang pinakamagandang pwesto ay hindi sa harap mismo ng labasan ng bagahe, kundi 3 metro sa likod nito para makita ang bagahe bago pa ito lumapit at hindi makaharang sa iba. Natuklasan namin na halos lahat ng Pilipinong turista ay doon nakatayo. Malinaw na pinag-aralan nila ito o nabuo ang isang natural na gawi. Pagkatapos, sinabi niya ang pinakamahalagang punto. Kinalaunan, ginaya namin ang kanilang pwesto at naglagay kami ng mga marka sa sahig. Simula noon, ang bilis ng pagkuha ng bagahe ng lahat ng pasahero ay bumilis ng 20%. Ganap akong natulala. Ang ground staff ay natututo sa mga Pilipinong turista. Ang mall ay natututo sa mga Pilipinong turista. Ang security check at maging ang control room ay natututo rin. Ito ay isang uri ng sibilisadong feedback loop, isang system upgrade na dala ng mga turista. Pagkaalis ko sa control room, bumigat ang aking mga hakbang. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang malalim na realisasyon. Nasasaksihan ko ang isang kultural na puwersa na kumakalat sa buong mundo. Ang mga Pilipinong turista ay hindi nagyayabang, hindi nagpapasikat. Naghahanda lang sila, nirerespeto ang proseso, nagmamalasakit sa iba, mahusay na kumikilos at nakikipagtulungan. At ang kombinasyong ito ay sapat na para pag-isipang muli ng isang international airport ang lohika ng operasyon nito. Sa sandaling iyon, bigla kong naintindihan, ang tunay na pagbabago sa mundo ay hindi dala ng mga taong sumisigaw ng slogan, kundi ng mga taong tahimik na ginagawa ang tama.
at ang mga Pilipinong turista ay kabilang sa kanila. Sa sandaling iyon nang lisanin ko ang control room, akala ko'y nasaksihan ko na ang pinakanakakagimbal na antas ng pagbabago. Ngunit ang tunay na transformasyon ay unti-unti pang lumilitaw sa bawat sulok ng airport. Isa itong napakatahimik na revolusyon, hindi maingay tulad ng reformang pampulitika, hindi rin laman ng balita tulad ng mga inobasyon sa negosyo. Ito'y parang tubig na dahan-dahang tumatagos sa lupa. Kapag napansin mo, ang buong ekosistema ay ganap nang nagbago. Habang naglalakad ako sa terminal, napansin ko ang mga detalyeng hindi ko pinapansin noon. Una sa lahat, ang mga bagong signage na nakasulat sa Filipino, hindi yung parang galing sa machine translation, kundi natural na mga pariralang dumaan sa pagsusuri ng mga mismong Pilipinong manlalakbay. Huminto ako sa harap ng isang karatula na nagsasabing, kuhanin ang bagahe, tax refund counter, sakayan ng bus papuntang ibang terminal. May isang staff na nag-aayos ng isa sa mga ito. Nilapitan ko siya, bago lang ba ang mga ito? Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang kamay at tumango. Opo, nagsimula kaming maglagay nito noong nakaraang taon. Dati, English at simplified Chinese lang ang mayroon kami, pero napansin naming iba ang paraan ng pananalita ng mga Pilipinong turista. Kaya humingi kami ng feedback sa kanila. Ngumiti siya. Naging maganda ang resulta. Maging ang mga turista mula sa ibang bansa ay nagsabing mas malinaw na raw ngayon. Nagpatuloy ako sa paglakad papunta sa duty-free area. Dati, magulo rito. Nagsisiksika ng mga turista sa perfume at cosmetics section at ang daloy ng tao ay walang kaayusan. Ngunit ngayon, ramdam na ramdam ko ang mas maayos na daloy. May mga idinagdag na direksyon sa entrance at ang mas mahalaga, muling inayos ang layout ng mga produkto. Kailangan munang dumaan sa pangunahing daanan bago marating ang mga produkto sa mas malalim na bahagi na parang muling idinisenyo ang mga kalsada ng isang maliit na lungsod. Nakausap ko ang isang duty-free supervisor. Sinabi niya sa akin, inaral namin ang buying habits ng mga customer na Pilipino at muli naming inayos ang mga pwesto ng mga sikat na produkto. Ang resulta ay hindi inaasahan. Hindi lang mga Pilipinong turista, kundi lahat ng turista ay mas mabilis nang nakakabili at bumaba rin ang return rate. Sabi niya, dahil ang mga Pilipino ay masusing nagre-research bago bumili, kami mismo ang unang nakakaalam kung anong impormasyon ang kailangang maging mas malinaw. Kaya ginawa naming mas simple at mas kitang-kita ang mga presyo, stock, pinagmulan at tax information. Dagdag pa niya, sa totoo lang, nakatulong ito sa lahat. Patuloy akong naglakad papunta sa security area. Napansin kong mas tahimik ang pila kaysa dati. Dati, ito ang pinakamaingay na lugar na iinip ang mga turista, umiiyak ang mga bata, at nagkakagulo sa paghahalungkat ng bagahe. Ngayon, nabawasan na ang lahat ng iyon. Ang pinakakawili-wili, napansin ko ang isang phenomenon. Ang mga taong nakapila ay palihim na pinagmamasdan ang kilos ng mga nasa unahan, lalo na ang mga Pilipinong turista na naghahanda na ng kanilang mga gamit. Ginagaya sila ng mga nasa likod, inilalagay ang barya sa bulsa ng jacket, inilalabas ang laptop, iniinom o itinatapon ng tubig. Tila naging isang modelo ang mga Pilipinong turista na tahimik na gumagabay sa ritmo ng pila. Sinabi sa akin ng isang security officer, dati, kailangan naming ipaliwanag ang proseso ng 3 hanggang 5 beses sa bawat turista. Pero sa mga Pilipinong turista, halos hindi na kailangan. Minsan, sila pa ang tumutulong sa mga nasa likod nila. Ngayon, kahit hindi naman kami gaanong nagbago ng mga patakaran, bumilis ang proseso ng 30%. Ang tono niya ay may halong pagtataka at paghanga. Napagtanto ko, ang reforma ay hindi lamang nasa antas ng mga patakaran, kundi sa kung paano muling sinasanay ang kilos ng tao. At ang nangunguna sa pagpapakita nito ay ang mga turistang galing sa Pilipinas. Pagdating ko sa boarding gate, nakakita ako ng mga bagong charging station. Dati, wala masyadong saksakan dito. Ngayon, halos sa bawat sulok ay may mga turistang nagcha-charge, nagtatrabaho o nag-aayos ng litrato. Nakausap ko ang isang facilities manager. Prangka niyang sinabi, dahil ito sa dami ng Pilipinong turista na ginagamit ang oras bago mag-boarding para magtrabaho o magplano ng kanilang ruta gamit ang app, napansin namin na napakataas ng kanilang pangangailangan sa mga saksakan, kaya nagdagdag kami. Sabi niya, ang resulta, nakinabang din ang ibang mga turista. Tumango ako. Ang mga Pilipinong turista ay hindi lamang mga gumagamit, sila ay mga nagpapabuti.
Ang airport ay hindi na lamang nagbibigay ng serbisyo sa mga turista. Ang kilos ng mga turista ang nagtutulak sa pag-upgrade ng serbisyo. Umupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga eroplano. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga eksenang nakita ko sa mga nakalipas na araw. Sabi ng ground staff, gumaan ang kanilang trabaho. Sabi ng flight attendant, bumilis ang serbisyo. Sabi ng mall manager, naging mas matatag ang kanilang operasyon. Sabi ng control room, na-optimize ang daloy ng tao. Hindi ito magkakahiwalay na pagbabago, kundi isang tuloy-tuloy na epekto. Napagtanto ko, hindi nag-anunsyo ang mga Pilipinong turista, hindi sila nagtulak ng anumang agenda. Dinala lang nila ang kanilang sistematikong pag-iisip na nakasanayan na sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas, dito sa Sydney. At ang paraang ito, na parang buto, ay umusbong at kumalat mula sa isang lugar patungo sa iba hanggang sa naging isang puwersa na nagpabago sa buong ekosistema ng airport. Ang airport ay isang komplikadong sistema kung saan ang bawat departamento ay magkakaugnay. Anumang pagbuti sa isang bahagi ay maaaring magdulot ng chain reaction. Ang mga Pilipinong turista, nang hindi sinasadya, ay nagdala ng kahusayan sa sistema. At ang sistema, nang matanggap ang panlabas na puwersang ito, ay nagsimulang ayusin ang sarili nito. Ito ay isang organikong reforma hindi sa pamamagitan ng utos, puwersa o budget, kundi sa pamamagitan ng kilos at kultura. Bigla kong napagtanto ang isang bagay, ang idinulot ng mga Pilipinong turista sa Sydney Airport ay hindi lamang isang simpleng pagpapabuti, kundi isang paglipat ng buong ekosistema. Kapag ang isang airport ay bumuti dahil sa mga turista mula sa isang partikular na bansa, mas tatanggapin ng airport na iyon ang ganitong uri ng turista. Kasunod nito, magdadagdag ng mga flight ang mga airline, palalakasin ng mga travel agency ang kanilang mga alok, magdaragdag ng mga kaugnay na serbisyo ang mga mall, at matututo ng mas maraming wika ang mga empleyado. Mararamdaman ng buong lungsod ang positibong epekto. Sa huli, maging ang karanasan sa paggamit ng airport app ay magbabago dahil sa kanila. Hindi ito isang tuwid na linya, kundi isang lumalawak na alon. Ang ilan sa mga pagbabago ay nakikita mga signage, saksakan, layout ng duty-free. Ang ilan ay hindi nakikita ngunit may malaking epekto, mga data model, predictive systems, at mekanismo sa pag-allocate ng daloy ng tao. At ang pinakamahalaga, ang pagbabago sa kultura, nagsimulang maunawaan ng mga staff ng airport na ang mga turista ay hindi lamang mga serbisyuhan, kundi mga partner sa pagpapatakbo ng sistema. Sa pinakaabalang lugar ng Sydney Airport, isang malakas na damdamin ang bumalot sa akin. Nasasaksihan natin ang isang bagong uri ng internasyonal na relasyon. Hindi ito itinatayo sa diplomasya, kasunduang pang-ekonomiya o alyansang militar, kundi sa tiwalang nabubuo mula sa pang-araw-araw na kilos, kahusayan, paggalang at kaayusan. Walang iniwang ingay o gulo ang mga Pilipino sa Sydney Airport. Ang iniwan nila ay mahusay na pagkilos, paggalang sa proseso, pagmamalasakit sa kapwa, pag-unawa sa sistema, at kontribusyon sa pampublikong espasyo. At ang mga hindi nakikitang bagay na ito ang pinakamahalaga para sa isang lungsod. Nang tumayo ako para umalis, malinaw kong napagtanto. Ang isang sibilisadong kultura ay natural na nagpapabuti sa mga pampublikong sistema. Ang isang maunlad na manlalakbay ay natural na nagpapataas sa kalidad ng karanasan sa isang lungsod. At ang kilos ng mga Pilipinong turista ang unang nagpakita sa Sydney Airport na ang asal ng mga pasahero ay maaari ring maging makina ng reforma. Ang pagbabago sa airport ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Ang susunod na mangyayari ay isang mas malaking epekto. Paglabas ko sa boarding area, bigla kong napagtanto na sa mga nakalipas na araw, walang tigil akong nagsusulat, kumukuha ng tala at nagmamadali. Ngunit hindi ko pa talaga binibigyan ng sarili ko ng pagkakataong namnamin ang lahat ng ito. Ang hangin sa Sydney Airport ay may halong amoy ng kape, ng alat na dala ng hangin mula sa dagat, at ng tuloy-tuloy na tunog ng mga gulong ng maleta. Naghanap ako ng isang tahimik na sulok, umupo, at hinayaang humabol ang aking mga damdamin sa aking mga paa. Huminga ako ng malalim. Isa-isang bumalik sa aking isipan ang mga eksena. Ang kislap sa mga mata ni Chloe habang hawak ang shopping list ng Pilipinong turista. Ang pasasalamat sa boses ni Jessica nang ikuwento kung paano inihahanda ng mga pasahero ang kanilang mga tray table. Ang pagkamangha ni Sarah habang ipinapakita ang price comparison ng mga Pilipino. Ang sigla ni Ethan habang ipinapaliwanag kung paano binago ng mga Pilipino ang heat map.
Ang mga ekspresyong ito ay hindi profesional na ngiti, kundi taos-pusong paghanga. Ang pinaka-nagpagimbal sa akin ay, habang sinasabi nila ang lahat ng ito, may iisang tono sila. Nakatagpo kami ng ibang uri ng customer. Hindi nila pinupuri ang Pilipinas bilang isang mabait na bansa. Inilalarawan nila na ang dala ng mga Pilipino ay isang ibang, mas maunlad, mas sistematiko, at mas sibilisadong paraan ng pamumuhay. Napagtanto ko, hindi ito kwento tungkol sa paglalakbay, kundi tungkol sa kultura. Hindi ito kwento tungkol sa kahusayan, kundi tungkol sa mga halaga. Hindi ito kwento tungkol sa mga Pilipino sa Sydney, kundi kwento ng Pilipinas para sa mundo. Matagal ko nang alam na ang kultura ay maaaring dumaloy. Ngunit ang tahimik na pagbabagong nasaksihan ko sa Sydney Airport ang unang nagpaunawa sa akin kung gaano kalakas ang kultura. Hindi ito ipinapahayag sa pamamagitan ng malalakas na anunsyo. Hindi hinuhubog ng mga patalastas, hindi isinusulong ng mga politiko. Ito ay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na kilos ng mga ordinaryong tao, dahan-dahang tumatagos na parang tubig at binabago ang isang lugar. Ang tunay na impluwensya ng kultura ay hindi ipinipilit sa iba. Ito ay natural na ginugusto ng iba na tularan. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga eroplanong umaalis at dumarating. Isang ideya ang tumama sa akin. Ang mga Pilipinong turista ay hindi naglalakbay. Nagpapakita sila ng isang mas mataas na antas ng lohika ng sibilisasyon. Ang lohikang ito ay binubuo ng mga simpleng, ngunit makapangyarihang prinsipyo. Ituring ang oras bilang isang yaman. Ituring ang kapwa bilang kasama sa espasyo. Ituring ang mga patakaran bilang garantiya ng kahusayan. Ituring ang paghahanda bilang paggalang sa sarili. Ituring ang katahimikan bilang kapahingahan. Ituring ang kaayusan bilang isang kultural na gawi. Ituring ang paglalakbay bilang isang sistematikong proyekto. Ituring ang mundo bilang isang komunidad. At ang pinakamahalaga, hindi sila sumisigaw ng mga slogan. Ginagawa lang nila ito ng natural, tuloy-tuloy at pare-pareho. Dahil dito, kapag nakikita sila ng iba, taos-puso nilang gustong tularan. Sa mga nakalipas na araw, paulit-ulit kong narinig ang iisang pangungusap mula sa ground staff, flight attendant, security, mall manager, control room analyst, at maging sa mga driver ng taxi. Pinapabuti kami ng mga Pilipinong turista. Hindi ko pa kailanman narinig ang iba't ibang sektor ng isang lungsod na may ganito kaparehong papuri para sa iisang grupo ng mga turista. At ang pagkakaisang ito ay hindi dahil sa malaki nilang ginagastos, kundi dahil sa ganda ng sistemang dala nila. Nanginginig pa ang aking kamay nang isulat ko ang pangungusap sa aking notebook. Ang ipinapakita ng mga Pilipinong turista sa Sydney ay isang tahimik na cultural export. Ang sibilisasyon ay madalas na iniuugnay sa wika, arkitektura o pagkain. Ngunit sa isang lugar tulad ng airport, kung saan nasusubok ang sibilisasyon, ang tunay na nagpapakita ng pagkatao ng isang lahi ay ang kilos. Hindi nagsisinungaling ang kilos. Hindi ito maaaring pekein. Ang kilos ang pinakamaliit na unit ng kultura. At ang kilos na iniwan ng mga Pilipinong turista sa Sydney Airport ay nasusukat, natutunton, nagagaya at napatutunayan. Sa sandaling iyon, malalim kong naunawaan, hindi ginawang mas mahusay ng mga Pilipino ang airport. Sila ang unang nagparamdam sa airport na ang mga turista ay maaaring maging bahagi ng pag-optimize ng sistema. Pagkatapos, isang mas malalim na tanong ang pumasok sa aking isipan. Bakit ganito kahanda ang mga Pilipino? Bakit nila nagagawang isang predictable na proyekto ang isang biyahe? Bakit sila kusang loob na sumusunod sa kaayusan? Bakit sila nagmamalasakit sa iba nang hindi inuutusan? Marahil, ito ay dahil ang lipunan mismo ng Pilipinas, mula sa pampublikong transportasyon, pagpaplano ng lungsod, sistema ng edukasyon, hanggang sa panlipunang kapaligiran ay humubog ng isang natatanging kultura ng kooperasyon. Mula pagkabata, sanay na ang mga Pilipino sa pagpila, pag-research, pagpaplano at pagrespeto sa kapwa. Ang pagsunod sa mga patakaran sa Pilipinas ay hindi dahil sa utos, kundi dahil ito ay natural na. At ang tila pangkaraniwang kultural na katangiang ito, kapag dinala sa ibang lungsod, ay lumilikha ng isang malaking contrast sa sibilisasyon. At ang pinakanagpagimbal sa akin ay ito, hindi alam ng mga Pilipinong turista na binabago nila ang mundo. Hindi nila alam na nagpapakita sila ng halimbawa. Hindi nila alam na ginagaya sila ng iba. Hindi nila alam na ang kanilang kilos ay nakakaapekto sa mga back-end system ng mga pandaigdigang airport.
Ginagawa lang nila ang sa tingin nila ay tama at nararapat. Dito nakasalalay ang pinakamalakas na kapangyarihan ng kultura. Kapag natural mong nagagawa ang hindi magawa ng iba, magsisimula silang mag-isip tungkol sa kanilang sarili. Pagkatapos, magsisimula ng magbago ang sistema. Magsisimula ng magbago ang buong lungsod. Magsisimula ng magbago ang mundo. Ang pagbabagong ito ay walang paputok, walang mga slogan ng revolusyon, walang politika. Ito ay ang silent mode ng sibilisasyon, tahimik, ngunit malalim, maliit, ngunit malaki. Hindi namamalayan, ngunit may malawak na epekto. Sa sandaling iyon, bigla akong naintindihan. Ang tinatanggap ng Sydney Airport ay hindi lamang mga Pilipinong turista, kundi isang bagong pamantayan ng sibilisasyon. Ang kinakatawan ng mga Pilipinong turista ay hindi lamang ang kilos ng isang bansa, kundi ang refleksyon ng kapanahunan ng isang lipunan, ang resulta ng ebolusyon ng isang kultura at ang hitsura ng isang turista sa hinaharap. Ito ang unang pagkakataon sa aking 20 taon bilang periodista na naramdaman kong napakatotoo ng salitang pag-asa. Sa pagtingin sa mga Pilipinong turista, tila nakikita ko ang isang mas banayad na distansya sa pagitan ng mga tao, isang kaayusan kung saan magkasama ang mga patakaran at kahusayan, isang sistema kung saan magkaisa ang teknolohiya at pagkatao, at isang pagkakaintindihan kung saan nagtutulungan ang individual at ang grupo. Hindi binago ng mga Pilipinong turista ang Sydney. Binago nila ako, pinaniwala akong muli sa posibilidad ng sibilisasyon. Nang tumayo ako, isinukbit ang aking backpack at naghanda ng umalis. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Marahil ay naghahanap ang mundo ng isang bagong pandaigdigang pamantayan para sa mga turista. At ang mga Pilipino ay tahimik na naging pamantayang iyon. Lumabas ako ng terminal at ang sikat ng araw ay tumama sa aking balat, mainit na parang isang paanyaya. Alam kong ang isusulat kong kwento ay hindi lamang magpapakilala ng isang phenomenon, kundi magtatala ng isang sumisibol na pandaigdigang kultural na puwersa. At ang puwersang ito ay nagmula sa Pilipinas. Pagkaalis ko sa Sydney Airport at pagsakay sa tren papuntang syudad, ang ritmo ng pag-uga ng tren ay dahan-dahang nagpakalma sa aking mga iniisip. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa bintana, tumama sa aking notebook. Ang mga salitang isinulat ko ay naging mas malinaw at mas totoo. Ang lahat ng nakita ko sa mga nakalipas na araw ay tila pinagdugtong-dugtong ng isang manipis ngunit matibay na sinulid, dala ang isang tahimik ngunit matatag na puwersa na nagtulak sa akin mula sa pagiging isang tagamasid tungo sa mas malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa direksyon ng airport. Ito ay isang pamilyar na lugar, ngunit dahil sa aking ulat, naging bago at kakaiba. Ang isang airport, sa esensya, ay isang maliit na larawan ng sibilisasyon ng isang lungsod. Itinatago nito ang pinakatotoong mukha ng kahusayan ng sistema, kultura, interaksyon ng tao, at kaayusan ng lipunan. At sa lugar na ito kung saan lumalabas ang tunay na pagkatao, nasaksihan ko ang isang katotohanang hindi ko inaasahan. Pinabuti ng mga turistang galing sa Pilipinas ang international airport na ito. Ang pagbabagong ito ay hindi dahil sa malalaking proyekto o reformang politikal. Ito ay resulta ng maliliit na interaksyon sa pagitan ng mga turista at ng sistema na naipon sa araw-araw. At dahil ito ay napakatahimik at walang ingay, lalo itong naging makapangyarihan. Hindi kailanman ipinahayag ng mga Pilipinong turista na gusto nilang magdala ng pagbabago, ngunit ang kanilang kilos ay natural na bumuo ng isang modelo na maaaring obserbahan, pag-aralan, gayahin, at tanggapin ng sistema. Nang alalahanin ko ang mga shopping list, ang mga nakahandang pasaporte, ang mga maayos na tray, ang mga laptop na bukas para sa trabaho, ang mga meeting sa tabi ng dagat, at ang mga heat map, bigla kong naintindihan. Ang pagbabagong ito ay hindi nagsimula sa ibang bansa. Ito ay isang kultural na gawi na natural na nahubog sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Pagdating lang sa ibang bansa, mas naging malinaw ito. Marahil, ang pagkakaiba sa sibilisasyon ay lumalabas lamang sa ibang lupain. Marahil, ang mga bagay na akala natin ay normal ay isang hindi kapanipaniwalang kaayusan para sa ibang lipunan. Marahil, ang interaksyon sa pagitan ng tao at sistema ay maaaring umiral hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng kusang loob. At ipinakita ng mga Pilipinong turista ang lahat ng ito sa Sydney Airport. Naalala ko ang bawat taong nakilala ko. Ang pagkamangha sa mga mata ni Chloe, ang pasasalamat ni Jessica, ang pagmamalaki ni Sarah, at ang sigla ni Ethan, lahat sila ay tumulong sa akin
na maunawaan ang isang pangunahing katotohanan. Ang dala ng mga Pilipinong turista ay hindi isang panandaliang kaginhawahan, kundi isang modelo ng interaksyon na maaaring palawakin at tularan. Ang modelong ito ay naglalaman ng masusing paghahanda, paggalang sa proseso, pagmamalasakit sa pampublikong espasyo at mataas na kontrol sa oras. Naglalaman din ito ng isang kultural na halaga. Ang kahusayan ay hindi para magmadali, kundi para magkaroon ng mas maraming oras para sa iba. Ang katahimikan ay hindi pagsupil, kundi paggalang sa isa't isa. Ang disiplina sa sarili ay hindi limitasyon, kundi ang pundasyon para sa isang mas maayos na sistema. At ang tunay na nagpagimbal sa akin ay, ang kultural na modelong ito ay hindi nangangailangan ng edukasyon, mga babala, o mahigpit na pamamahala. Kailangan lang itong makita para tularan, kailangan lang maunawaan para tanggapin, at kailangan lang isagawa para magkaroon ng epekto. Marahil, ito ang tunay na puwersang kayang tumawid sa mga kultura, bansa at wika. Nang dumaan ang tren sa isang tunnel, nakita ko ang aking anino sa dilim. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na lang ako isang periodista. Ako ay naging isang saksi sa daloy ng sibilisasyong ito. Akala ko, itinatala ko ang pagbabago sa Sydney Airport. Ngunit sa katotohanan, itinatala ko ang pagsilang ng isang bagong pandaigdigang kultura ng paglalakbay. Ang kulturang ito ay hindi tungkol sa marangyang paglalakbay o pagiging isang influencer. Ito ay isang paraan ng pagsasama-sama ng paglalakbay at buhay, ng kahusayan at pagmamalasakit, at ng pag-iisip sa personal na kilos bilang bahagi ng isang pampublikong sistema. Hindi ipinagyayabang ng mga Pilipinong turista ang kanilang sarili. Ipinapakita nila sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga kilos na ang paglalakbay ay maaaring maging isang bagay na kapakipakinabang para sa lahat. Isang malakas na katiyakan ang bumalot sa akin. Hindi ito isang panandaliang trend, kundi isang pangmatagalang pagbabago. Sa paglaganap ng remote work at pagtaas ng internasyonal na paglalakbay, ang kulturang ipinapakita ng mga Pilipinong turista ay lalong pahahalagahan. At kapag mas maraming turista, airport at airline ang nagsimulang matuto mula sa modelong ito, ang mundo ay magiging mas maayos, mas tahimik at mas maganda. Nang lumabas ang tren mula sa tunnel at bumalik sa sikat ng araw, muli kong kinuha ang aking notebook at isinulat ang isang bagay hindi para sa dyaryo o sa mga mambabasa, kundi para sa aking sarili. Ang sibilisasyon ay hindi isang malakas na pagpapalawak, kundi isang banayad na pagtagos. Ang nagbabago sa mundo ay hindi malalaking ingay, kundi mga gawi. Ang tunay na kulturang tinatanggap ng mundo ay yaong natural na ginagawa ng isa na hindi magawa ng iba, ngunit handa nilang matutunan. At ang mga Pilipinong turista, sa kanilang sariling paraan, ay tahimik na nakaka-impluwensya sa mundo. Bago matapos ang aking pag-uulat, huli kong sinulyapan ang airport sa di kalayuan. Ang malaking gusaling iyon ay kumikinang sa ilalim ng araw, na tila nag-aabang sa susunod na batch ng mga turista, sa susunod na kwento, sa susunod na posibleng pagbabago. Alam kong pagkatapos kong isulat ang artikulong ito, marami pang investigasyon, marami pang lungsod, at marami pang kwento ang naghihintay sa akin. Ngunit malinaw din sa akin na sa aking puso, ang berdeng linya, ang maayos na grupo, ang mga nakahandang tray, at ang mga Pilipinong turistang iyon na nakita ko sa Sydney Airport ay magpakailanman nang magbibigay ng bagong kahulugan sa salitang paglalakbay. Ang paglalakbay ay hindi pag-alis sa buhay, kundi isang ibang anyo ng buhay. At sinasabi ng mga Pilipinong turista sa mundo, ang buhay ay maaaring maging mas sistematiko, mas mabuti at mas may kalidad. Dala ang realisasyong ito, lumabas ako ng istasyon, sinalubong ang mainit na hangin ng Sydney, hindi pa tapos ang kwento. At alam ko, nagsisimula pa lang ito.